Sa kwento ng tahong. Ayun ang tahong bago lang yan. Kaya nga, yung baong ba dati maraming tahong po dito? Ang tahong, wala yan dito noon. Opo. Kasi ang tahong nito dito, kulay brown. Okay, yung mabalahibo. Oo. Paano po nagkaroon ng tahong dito? Ang nagdala dito ng Tahong. tahong, si ano, yung kuwanan din, ay ng fisheries, si Kitolyo. Kitulyo. Oo. Paano niya dinala dito tayo? Ay nakita niya na may nabubuhay ang tahong dito. Kaya nagkuha siya doon sa nabutas pa siya nagkuha ng ano. Ay, ng si similya. Kitulyo pala nagkuha ng Si Kitolyo, yun ang pinakamataas na, Paano niya dinala dito tayo? ayun ang hindi ko alam kasi may mga sasakyan sila eh. Yun ang pinakamataas na. May kuwan sarili dito silang barko O, baka. Kasi siya ang kuwan ng pinakamataas dito ng sa fisheries. ng fisheries. Si Mr. Kitolyo. Ernesto yata ang pangalan niya. Ernesto Ernesto Kitulyo. Kitolyo. Yan. Yun, nagkaroon ng tahong dito. Matagal na ako dito. Mga anong taon po? Siguro mga kuha na. Mga 70 na. 70. 1970. Okay. May kwento po sila ang kwento noon sa Asuncion 5. Ang nanggaling ang tahong. Yung bumabiyahe po ng Ay nabutas. baka doon nakasakay si Kitolyo. Pero, Hindi po. Hindi siya dinala ni Kitulyo. Ang kwento nila, nilinisan nila yung likod ng nung Asuncion 5. Tatanggalin nila yung mga, kung alam niyo po yung kwento nila, tatanggalin nila yung mga sisi. Ay, nung bumaliktad yung yung Asuncion 5 raw, yung batil na yon, lancha, titiktikin nila, may mga tahong sa ilalim. Nalaman niyo po yung kwento na yon? Hindi ko alam ang kwento na yun. Pero talaga ang nagdala dito noon, dinala talaga ni Kitolyo yun dito. Ang sabi nila, may tahong sa likod nung lancha. So ngayon, nung nilinisan nila, nalaglag yung mga tahong dyan sa atin, doon ang galing yung mga tahong ngayon. 1985 yata yung nalubugan 5 eh. Pero hindi pa po yun nalulubog. Yung time na yun na nilinisan. May tahong na. Ano po yun yung kwento. Dalawa na. Rin siguro mabuhay ang tahong dito. Kaya baka pagbalik ko, magdadala ako ng similya. Nabanggit niya. Nabanggit niya yun. Pero hindi ko natandaan kung anong taon yun, kung anong buwan na sinabi ni Kitolyo. Pero bakit niya naisip yun? Ibig ko sabihin, ang hanap buhay po ng mga tao kasi dyan ay isda, mga baklad, hipon, alimasag. So yan po yung pinakamarami. Sabi nila doon na yung isang baklad daw po ay kayang punuan ng isang lancha. Isang baklad ng isda. Yan po yung kwento nila. Sa sobrang dami kasi nahuli na kayo eh. Yung mga nauna po, ganun yung kwento nila. Baka nga. Opo. Baka, pero kasi nung dumating po kayo, nung dumating ako, wala, ang mga baklad noon parang hindi man masyadong malalaki. Mahina na. Kaya kung sasabihin ng isang baklad, kayang punuin isang lansa, parang imposible. Imposible yun. May mga baklad po na malalaki. Ay, ngayon na. Yung pang isda. Ngayon na lang yun. Naka-idea sila yung baliktaran na baklad. Oo, yun lang ang pinakamalaki ng baliktaran. Pero ganun pa rin ang sukat. Dalawa lang. Ibig na ang pabahay, isa. Talikuran. Ginagawang baliktaran. Baliktaran. Pero yung laman ng isang baklad, may corona, may pati corona noon. Napupuno din yun eh. Pag marami talaga eh. Ang kuwan kasi ng corona, ang banata niyan, 6. Pero kahit na mapuno yung 6, ang kuwan 4. Ay, dalawa yata yung pabahay. Di bali 8. Kahit na mapuno yung 8 na yon, hindi pa rin makapuno ng lancha. Tatanungin natin kasi yun ang kwento po nila.